So for today's video, dahil holiday at hindi mo na ako magkatrabaho, tayo ngayon ay mag-i-empake. So magkakwentuhan tayo habang ako ay nag-i-empake. Dahil lilipat na naman ako. Pang-apat ko na itong paglipat ng bahay. So today is May 19. Sa 15 pa naman kami lilipat. Pero syempre dahil may pasok tayo every Monday to Friday, paisa-isay na natin na i-empake ang ating mga damit. So unahin ko na yung mga winter jackets dahil hindi naman na natin isusuot siguro, sana hindi na mag-snow kasi ano ba ngayon, spring naman na. So ano bang pagkukwentuhan natin? So pagkwentuhan natin guys, yung mga nangyayari dito ngayon sa Canada. Ang daming mga nagpunta dito na nababasa ko na nagsisisi dahil nahihirapan sa buhay dito sa Canada. Kung galing ka sa Pilipinas guys at may pinag-aralan ka, mataas ang posisyon mo or hindi naman mataas pero magaan ang trabaho mo sa Pilipinas. Halimbawa, nag-office ka, ganyan. Tapos pagdating mo dito ay hindi ka makahanap ng mga office jobs. So yung iba, kung hindi kayang lunukin ang kanilang mga pride, ay talaga nga namang mahihirapan at madidepress. So, guys, yung reality versus expectation ay ibang-iba pagdating mo dito sa Canada. Kasi dito, wala silang pakialam kung anong natapos mo sa Pilipinas at kung anong position mo doon. Kung halimbawa ina-applyan mo trabaho ay hindi naman related dun sa tinapos mo sa Pilipinas, wala silang pakialam dun. At dito, halimbawa, cashier, mga ganun, diba sa Pilipinas, kailangan college graduate. Dito guys, kahit high school graduate or high school ka pa lang or nag-aral ka pa lang sa high school, pwede kang magtrabaho as cashier. Kung student ang in-applyan mo, pagdating mo dito, wala ka masyadong baong pera, I suggest na huwag kang maging mapili sa trabaho. Lunukin mo yung pride mo para makitawid mo yung mga pangangailangan mo. Ang una kong naging trabaho dito guys ay cashier. Maganda lang siya actually. Petix. So nag-cashier ako sa isang retail company. And then, ang second job ko ay Tim Hortons. Nakakapagod actually, kaya saludo ako sa mga nagtatagal sa Tim Hortons. Kung gusto mong pumunta dito at gusto mong makasurvive habang nag-aaral ka, halimbawa, magtiyaga ka sa mga ganong work. Kasi, hindi ka rin naman full-time makapag-work sa office kasi nga ay nag-aaral ka, lalo na kung face-to-face, diba? So, hindi ko sure kung may mga pwedeng part-time na office job. So, sabihin mo lang. And then, habang nag-aaral ka, mag-apply ka lang sa mga gusto mong uri ng trabaho. Pero, habang wala ka pang nakukuha na ayon sa working experience mo sa Pilipinas, ay mag-work ka muna sa mga sa McDonald's, ganyan, sa mga retail, warehouse, kung saan makakakuha ka na part-time jobs. Diba? So, ayun. Sa pagka-graduate ko, guys, hindi din muna ako nag-resign sa Tim Hortons kasi ayoko din naman na matenga, no? So, habang nag-a-apply ako, related sa accounting or related sa course ko, so any accounting jobs, nagtatrabaho ako sa Tim Hortons. And then, nung natanggap na ako as accountant sa isang auditing firm dito sa Canada, tip sa inyo kung magta-travel kayo from Philippines dito sa Canada at gusto nyo makatipid sa inyong mga bagahe, ito ang bilhin nyo. So, pakita ko sa inyo. So, this is ko naman ang tawag dito. Ayan. So, ito malaking bag. Wait lang. Pakita ko. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Ayan. So, ito ay nagamit ko na ng 2 beses. So, nung lumuwas kami Manila to dito sa Canada. Tapos, nung nagbiyahe ako from NL to dito sa Ontario. Kasi guys, yung isang maleta
parang ilang kilos na agad yun, yung maleta namin. Kasi mabigat din, wala kaming pambili ng lightweight na maleta. 6 kilos. So, sayang naman, di ba? Kung isang tao, 20 kilos yung allowed. So, sayang naman yung 12 kilos na masasayang, guys. So, ito, wala pa ito isang kilo. Ayan. Makapal naman ito. Ayan, makapal siya. Diba? Tapos, ang ginawa namin, bumili lang kami ng balikbayan box na kakasa kasi yun dito. So, para maging sturdy siya. So, bumili kayo ng balikbayan box. Makapal din naman yun. Tapos, saka nito ilagay. And then, ang ginawa namin, yun yun, diba? Wala pang sira. Ayun. Ang ganda niya. So, ang ginawa ko, after namin mailagay. Kasi ito, yan, pwede kayong mag-print, tapos lagay nyo dito yung information para kapag nawala yung, well, just in case lang nawala yung bagahe, alam nila saan ipapadala, diba? Kasi papadala nila yun sa address na ilalagay nyo dito. So, ayun dito, ang ganda. Para hindi din masira, syempre, ginawa ko after namin nailagay, tapos naglagay kami ng lagyan ng lock. So, naglagay din kami ng lock. And then, saka namin siya cleaning wrap. Okay. Tipid. At saka, maayos yung laman. Tapos, yung mga damit nyo, lagay nyo sa ganito para maganda siya. Yun. So, yun lang. Halika pa yung ano. Ang patigas kasi dito lang naman yung lilipat. So, dilipat lang kami ng bahay. Dito lang din sa North Bay. So, naka-room for rent lang kasi ako ngayon. So, lilipat kami sa 3-bedroom dahil pupunta na dito yung aking asawa at Junaki. So, kasama din nila yung aking mother. So, naiwan dun yung aking mudra. Nagturis kasi siya dito. So, mag-isang taon na siya next month. And then, na-approve din yung kanyang 1-year extension. So, kung gusto niya actually mag 2 years dito, pwede. Pero, mukhang namimiss niya na ang Pilipinas. So, yun lang guys. So, kung meron kayong gustong topic na i-cover natin, mag-comment lang kayo. At kung meron din kayong kwento na gustong i-share, talakayin natin, mag-email kayo sa Canada with Jonah, yung aking YouTube channel, at gmail.com. So, yun lang guys. Bye!